Araw ng kasal ni na Harleen at Fernan. Masayang nakikitang nagpapalitan ng I do ang dalawa sa harap ng pare. Masaya ang lahat ng bisita ngunit ang best friend ni Harleen ay hindi maitago ang pag-aalala para sa kaibigan. Matagal nang nagsusolo sa buhay si Harleen. May konting naiwan ang mga magulang nito pagdating sa pera. Pero hindi maitago ang napakalaking bahay na maituturing na malaking kayamanan para sa kanyang kaibigan. Iyon ang huling araw na nakita niya ang kaibigan. Idagdag pang buntis ito ng 7 buwan. Araw ng kapanganakan ni Harleen, makikitang hirap na hirap ito. Hindi niya mahagilap ang kanyang asawa. Tinawagan niya ito sa telepono. Wala sa boses nito ang pag-aalala. Maya-maya ay isang magandang nurse ang dumating kasama ni Fernan. Maayos naman ng anak si Harleen. Ang ipinagtaka na lamang ni Harleen ay hindi na ito umalis mula ng araw na iyon. Nilambing ito ni Fernan at sinabing sahura na lamang si Laila para may makatulong ito sa pag-aalaga ng kanilang anak. Ang araw na iyon ay ang araw na nagsimula ang kalbaryo sa buhay ni Harleen. Malakas ang kanyang pakiramdam na may relasyon ng nurse at ang kanyang asawa, ngunit wala siyang ebidensya. Kinabukasan ay laking gulat ni Harleen nang hindi niya makita ang kanyang anak. Mula kasi nang lumaki na ang kaniyang tiyan ay hiwalay na sila ng tulugan ni Fernan. Maya-maya ay lumabas sa kwarto si Laila. Ang nurse, dala-dala nito ang bata. Sumunod na lumabas si Fernan. Inutusan ni Laila si Harleen na magluto. Nalilito ito. Sinigawan ito ni Fernan. Bingi ka ba, sinabi ni Laila, magluto ka na. Ano pa ginagawa mo? Ang pasigaw nitong utos. Luto, laba at linis ng bahay. Ginawa na siyang katulong ng dalawa. Ito na rin ang magkasama sa kwarto kasama ang kaniyang anak. Umiyak si Harleen. Wala siyang telepono, hindi na siya pinagamit ni Fernan mula sa araw ng kasal. Naalala niya ang kanyang kaibigan, nasaan na kaya ito ngayon? Umabot ito ng 3 taon. Pinagtiisan niya ang lahat para hindi lamang mawala sa paningin niya ang anak. Araw ng birthday ni Fernan. Masayang nag-iinuman si Laila at si Fernan habang busy sa kusina si Harleen na nagluluto ng paboritong pagkain ng dalawa. Pinagsisilbihan niya ang mga ito. Habang nagsisilbi ng pagkain si Harleen dala ng pagod, ay hindi nito naiwasang nabuhusan ng pagkain si Laila. Sa galit ni Laila ay sinaktan nito si Harleen na walang kalaban-laban. Sa halip na tulungan ni Fernan ay binigyan pa nito ng isang malakas na sipa sa tadyang si Harleen. Mula ng araw na iyon, hindi na ito nakakatayo pa ng tuwid. Hanggang sa tuluyan na itong hindi na makalakad pa, makikita itong naka-wheelchair habang nagluluto. Napapaiyak ito na ang tinatawag na mama ng kanyang anak ay si Laila. Bakit hindi niya nakita ang lihim na pagkatao noon ni Fernan? Tama lahat ang sinabi ng kanyang kaibigan. Napapaiyak ito. Habang tulak-tulak ng kanyang mga kamay ang kanyang wheelchair, ay disgrasyang narinig niya ang usapan ng dalawa habang nag-iinuman sa living room. Kailan mo ba idispatsa ang babaeng yan? Ang pagalit na tanong ni Laila kay Fernan. Malapit na, Laila. May buyer na ako ng bahay, aalis na tayo dito. Dadalhin ko si Harleen sa mental charity at iiwanan natin ang bata sa bahay ampunan. Buhat sa narinig ay niyakap ni Laila ang lalaki at naghalikan ang mga ito. Walang magawa si Harleen ni hindi siya makalakad. Walang telepono. Mula nang ikinasal ito ay hindi na ito nakalabas ng bahay pa. Isang araw ay narinig ni Harleen ang isang doorbell. Pinapasok ni Fernan ang isang lalaki na ka-Amerikana at inikot sa buong bahay, nagpapaliwanag. Sa isip ni Harleen ay malamang na buyer ito ng bahay. Nilapitan siya ng lalaki. Ikaw ang kapatid ni Fernan? Si Harleen, right? Agad na tumango si Harleen, maaga pa siyang binantaan ni Fernan na hindi na nito makikita ang anak kung hindi ito sasang-ayon sa mga plano niya. Makikitang seryosong nag-uusap ang buyer at si Fernan. Maya-maya ay umalis na ang sinasabing buyer. Bukas ay magbabayaran na. Babalik ang buyer kasama ang abogado para sa pirmahan ng mga dokumento. Huling gabi na niya sa bahay. Umiiyak ito. Mama, papapasensya na kung hindi ko naingatan ang bahay na ito. Mawawala na ito sa akin mula bukas. Umiiyak ito habang tinitingnan ang buong kabahayan. At hindi ko alam kung saan kami dadamputin ng anak ko kinabukasan. Walang tulog si Harleen. Madaling araw ay nagising si Harleen sa mga wangwang ng police car. Napakaraming pulis ang dumating at tumigil ito sa harapan ng malaking bahay. Nang lumabas siya sa kanyang kwarto, ay kasalukuyang pinoposasan si Fernan at Laila ng mga pulis.
Mabilis na niyakap ng kaibigang si Aura, si Harleen. Napahagulhol ito, parang iyak ng bata. Ang buyer na pumunta noong isang araw, ngayon ay naka-uniforme na ng pulis. Agad na isinakay ng mga pulis, sina Laila at Fernan sa police car. Magkayakap na kinuwento ni Aura na nakita niya sa property for sale ang bahay, kaya nag-report ito at humingi ng tulong sa mga otoridad. 2 beses na pumunta si Aura para makita ang kaibigan, ngunit pinagtabuyan siya na parang hayop ni Fernan. Dahil sa report ni Aura sa mga otoridad ay napag-alaman na gawain ito ni Fernan. Karamihan sa unang biktima niya ay mga matrona. Magkasabwat si Laila at Fernan. Unti-unting nakakabawi si Harleen at ang anak nito. Magmula din ng araw na iyon ay palagi nang nakikita si Patrolman Rodriguez, ang pulis na nagkunwaring buyer ng lupa. At naintindihan ni Patrolman ni Rodriguez, sa oras na iyon ay hindi pa handa si Harleen dahil sa tromang nangyari. Pero handa si Patrolman na maghintay para sa babaeng minamahal. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. Kailangan ko po ng 250 subscriber para ma-monetize po ang ating channel. Salamat po.